NBA trade season, nagsimula na. Warriors, gagawa ng trade. Ililipat si Draymond Green, kapalit ni Derek Lively II. Ang daming eligible sa Lakers para i-trade. Chicago Bulls mga kaibigan, mauubos ang mga manlalaro patungo sa LA. Klay Thompson, 8 3-pointers, marami ang ginulat. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang pipin.com for more high quality shoes. Ang trade season ay magsisimula na nga ngayong December 16 sa paparating na bukas. Ang halos mga manlalarong nag-sign itong huling off-season ay eligible para i-deal. Ang Los Angeles Lakers ay ganap na nga ngayong nahanap ang sarili sa mga iilang usap-usapan sa isang particular. Ang team ay nakalink na nga ngayon sa Chicago Bulls sa All-Star na si Zach LaVine. Ngayon, tanaw at mas lumaki ang posibilidad na ang panahon ni LaVine mga kaibigan kasama ang Chicago Bulls ay malapit na sa pagtatapos at kasama ang Lakers ngayon na naging inconsistent sa panimula ng season. Ang isang move para sa isang all-star talent tulad nitong ni LaVine ay tiyak na mapapag-usapan talaga. Ang Lakers, syempre, ay hindi lamang ang tanging kupunan sa liga bilang potential landing spot nitong ni LaVine. Ngunit ito rin mga kaibigan, ang team na gusto nitong patutunguhan. Dahil ayon kay Joe Cowley ng Chicago Sun-Times, itong si LaVine at ang kanyang representative ay gusto ang Lakers bilang ang kanilang babagsakan dahil nga raw sa koneksyon nito sa Clutch Sports at ng LA na silang iilang araw na lamang mga kaibigan, magkakaroon sila ng maraming manlalaro na magiging eligible sa deal. Ang Bulls ay nakalink sa Lakers at Toronto Raptors, ngunit halatang halata na Los Angeles ang kanilang gusto dahil sa ugnayan nila sa Clutch Sports. Ang Lakers ay eligible para i-trade bukas sina Jackson Hayes, Taurean Prince, Cam Reddish, D'Angelo Russell, Gabe Vincent at Christian Wood. Anumang oras, ang mga manlalarong ni-represent ang Clutch Sports, ito'y ramdam mga kaibigan na tila automatic na silang nakaling sa Los Angeles Lakers at itong si Zach LaVine ay naaangkop naman sa LA. Siya rin ay familiar na sa lugar dahil dito nga ito nag-aaral noon sa UCLA. At tiyak na mailalagay nito ang Lakers bilang isang tunay na championship contender. Isang major concern para kay LaVine, gayunpaman, ay ang kanyang injury history. Si LaVine ay kasalukuyang nawala sa loob ng iilang linggo para magpagaling sa foot injury at nakikitungo na rin ito sa isang knee at quad issues noong mga nakaraang iilang seasons. Ang mga ito ay ang karagdagan sa kanyang torn ACL na nakuha noong 2017. Ang Lakers ay mayroong sapat na pieces na available kung gusto nga nilang kunin itong si LaVine at kitang-kita na siya ay walang alinlangan mga kaibigan na papayag sa kondisyong ito. Ngunit ayon sa isang report, ang Lakers ay mas interesado pa kina DeMar DeRozan at Alex Caruso kumpara dito kay Zach LaVine. Sa katunayan, kung sakaling ang Lakers ay gagawa ng deal kasama ang Bulls, mas gugustuhin pa nilang piliin itong si DeMar DeRozan at Alex Caruso. Sa isang recent report, dito'y isinaad na ang Lakers ay tinanaw itong si Alex Caruso bilang isang manlalaro na gusto nilang ibalik sa kupunan. Siya ay naging malaking parte sa team's 2020 championship run at ang Lakers ay mahal na makasama nila ito muli. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of trade, ang Mavericks big man na si Derek Lively II ay pinagtanggol ang sarili sa social media para sa linggong ito sa pamamagitan sa pagresponde sa isang hypothetical trade na naging viral ngayon. Isang suggestion sa Warriors Mavericks trade na siyang magpapadala kay Lively at Tim Hardaway Jr. patungo sa Warriors kapalit para kay Draymond Green. Ang rookie big man ay hindi itinago ang pagkakamuhi sa ideyang ito. Matapos ang another altercation sa court sa linggong ito, ang Warriors star na si Draymond Green ay pinatawan ng indefinite suspension sa kanyang ginawang aksyon. Kinumpirma na linggo ang aabutin bago kuman ito makabalik sa laban para sa Golden State Warriors. Sa kabila sa kanyang patuloy na misbehavior, gayunpaman
halo-halo pa rin ang nararamdaman ng mga fans at ang iba ay nakakainga pa rin ng maluwag, lalong-lalo na sa panahong nalaman nga nila na ang general manager na si Mike Dunleavy Jr. ay ganap nang nagsalita na siya ay nasa panig ni Green na siyang nakaset na aani ng $25 billion per year hanggang sa paparating na 2027. Gayon pa rin, ang katunayang hindi maiiwasan na maraming trade ang na-mention ngayon. At isang makabuluhan dahil nagpapakita rin na kailangan ng gumawa ng akbang ang Warriors para isalba ang kanilang season. Ang Warriors ay gagawa ng trade. Sa 10-13 winless record ang Golden State, sila ay nahirapang magkakasama na maiuwi ang napakaraming panalo sa season ito. Sa katunayan, maraming mga expert ngayon ay ganap nang inalis ang Warriors bilang potential championship unit. Si Klay Thompson ay naging mahina na sa sarili sa parehong opensa at depensa, na kung saan siya ay nakapag-shoot nga ngayon ng kalilo na mayroong 34.3% mula sa 3-pointer. Si Andrew Wiggins naman na siyang naging second best player noong 2022 finals run ay naging inconsistent na nga rin ngayong season matapos hindi may paliwanag ang pagkawala nito sa team. Si Draymond Green naman ay naging solid kung naglalaro ito sa season ngayon, ngunit ang kanyang kakulangan sa self-control sa court ay mas lalong sumisira sa team at nagdala ito sa kanya ng iilang labang suspension. Ayon sa mga analyst, sa puntong ito, ang team ay wala ng pagpipili ang natitira. Ang Warriors ay kailangang i-trade sina Draymond Green or maging itong si Klay Thompson para makakuha ng iilang pieces bilang magiging kapalit sa tsansang makuha ang titulo sa season ito. Sa laban nga nila ngayon, ramdam ng Warriors ang kahinaan sa ilalim ng rim. Sa panahong na-out-rebounded nga sila kontra sa Clippers at nagtapos nga ang laban sa score na 121-113. Hindi nila kinaya ang bangis nitong ni Kawhi Leonard na siyang nakapagtapos sa laban ng 27 points at 8 rebounds. Samantalang nanguna itong si James Harden na mayroong 28 points, 7 rebounds at 15 assists. Tumulong rin itong si Norman Powell na mayroong 21 points at 5 rebounds. Samantalang sa kabila, naging maalat ang paglalaro ngayon nitong ni Stephen Curry na nakapagtapos lamang ng 17 points, 4 rebounds at 4 assists at ginulat nitong ni Klay Thompson ang lahat sa panahong nakapagtala nga ito ng 8 3-pointers at nakapagtapos sa laban ng 30 points. Thompson in the corner for three. That's his third, and I thought he said he was slumping. I don't see it. 65-56, Clippers lead. Good ball movement for the Warriors. Thompson for three. That's number in his last 4 games. Bajinski. And now Thompson has 6 threes. 10 to 36, you said, coming in. Shooters sometimes go through. Thompson. Has a problem. With 7 threes for Thompson. He's keeping Golden State around. It's an 11. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.